Tara, samahan niyo ako at gawaing bahay muna tayo for today's video. At dahil mamayang hapon pa yung aming lakad, kaya ngayong umaga ay ginawa ko na nga muna yung mga gawaing bahay. Medyo tinanghali na nga rin kami ng gising, kaya tanghali na rin kami nakapag-almusal. Diyos ko dolor, ang sarap talaga matulog, lalo't kinabukasan ay wala ngang pasok si Shane. Kapag walang pasok si Shane kinabukasan ay tanghali talaga kami nagigising. At dahil tapos na nga yung bagong taon, ay balik eskwela na nga yung mga estudyante. At dahil araw ng Sabado ngayon, kaya naman ay tanghali kami nagigising. Medyo madami-dami nga yung aking hugasin at kung napapansin nyo, yung ibang hugasin ay kagabi pa yan at ngayon ko nga lang hinugasan. Diyos ko, at umuulan nga talaga dito sa gabi at malamig nga yung hangin kaya tinatamad ako maghugas ng plato sa gabi. Kaya sa umaga ko na lang ito hinugasan kapag katapos nga namin mag-almusal. Diyos mio, kaya ako natatambakan ng hugasin. Pagkatapos ko naman hugasan yung aming tambak na hugasin ay for the laban na naman ang person. Kapag napuno na nga itong basket na itim ay nilalaban ko na kaagad ito at hindi ko na nga hinahayaan na umapaw-apaw pa. Dito talaga ako mga kamamshi masipag sa paglalaba. Dahil kung pababayaan ko nga ito at matatambakan ako ng labahin ay ako nga rin ang mahihirapan. Diyos ko dolor, kahit nga masama yung aking pakiramdam pagdating nga sa paglalaba ay hindi ko ito iniinda. Kahit pa may iniinda akong karamdaman sa katawan at pag nakita kong puno nga yung basket ay lalaban at lalaban ko talaga yan. Kahit pa siguro may bagyo ay hindi ako paawat sa paglalaba basta nakita kong puno ng labahin yung basket namin. So ayan, at sa wakas ay nakatapos na rin ako sa aking mga labahin. Yung mga pinagbanlawan ko, ayun nga rin ang pinalinis ko ng aming CR. Ganun talaga mga kamamshi ang pamamaraan sa pagtitipid nga ng tubig. Kung napanood nyo nga yung una kong vlog at alam nyo kung bakit nga kami nagtitipid ng tubig, i-stack nga lang kami ng tubig mga kamamshi at just me yung marimar at napakahirap nga mag-igib. At hindi ko na nga maipapaliwanag sa inyo at nasabi ko na nga ito sa una kong video. So ayan, at kahit ganyan nga lang yung CR namin ay napakalinis naman. Katapos ko naman maglinis ng aming CR ay bumili naman nga ako ng aming uulamin ngayong tanghalian. At dahil alas 12 na nga ako nakapunta sa aming mini palengke ay galunggong na lang yung aking naabutan. Ipiprito ko nga lang din ito at para nga sa panandali ang luto. Dahil kung mag-iisip pa nga ako mga kamamshi kung ano nga ang luto dito ay matatagalan ako at alas 12 na nga yung oras na to. Nagluto nga lang din ako ng ampalaya na may itlog at ipapartner ko nga ito sa prito kong galunggong. Kung napapansin nyo nga at kamatis ang una kong nilagay sa paggisa. Medyo matagal kasi lutuin yung kamatis kaya siyang una kong nilagay. Mas masarap kasi na lutong-luto nga yung kamatis. At bawang naman yung sunod kong iginisa. At syempre ang sibuyas naman talaga ang huling-huling inilalagay sa paggigisa. At bakit kaya sibuyas ang huling-huling nilalagay kapag nagigisa nga tayo? Charis! Nung maluto na nga yung sibuyas ay nilagay ko naman nga itong ampalaya. Hinugasan ko na nga yan at nilamas-lamas ko na sa asin. Yun nga daw ang pamamaraan para mabawasan nga yung pait ng ampalaya. Naglagay na nga rin ako ng kaunting tubig at tansyameter nga lang din yung aking ginamit. Pagluluto naman mga kamamshi ay may kanya-kanya naman tayo sa pamamaraan ng pagluto. Pagkatapos ko naman maglagay ng 2 perasong itlog dyan ay naglagay naman ako ng betsin. At saka ko naman nga ito hinalo-halo. Pero ang sabi naman ng iba, ang sikreto na ng ampalaya para hindi mapait ay wag daw ito halu-haluin. Pero ako nga ay pinaghahalo ko nga ito. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo mga kamamshi ay may kanya-kanya nga tayong pamamaraan sa pagluluto. At luto na nga yung aming ulam for lunch. Kain tayo mga kamamshi. Salamat po ama sa mga biyaya. Pagkatapos na nga namin makapag-lunch ay pumunta nga kami ng Katiklan. At dahil usong-uso nga ito dito sa lugar namin at maraming ang bata ang merong ganito. Kaya naman ay hindi nga pahuli itong pamangkin ko at binilhan ko rin. Magkaparehas nga rin sila ni Shane na walang kapatid at sabik nga ito sa kapatid. Kaya naman silang dalawa na lang ang nagtuturingan na magkakapatid. At tuwang-tuwa nga yung reaksyon ng bata na magkaroon ng bagong laruan. Wow! Masaya talaga sa puso kapag nakita mo ang ganitong ka-cute na bata na papangiti mo. Sa sobrang kasiyahan nga ng pamangkin ko ay napa-thank you and hug nga siya kay Ate Shin. Mas mainam din na habang bata pa ay close na sila. Para dala nila ito sa kanilang paglaki at magdadamayan sila kapag meron nga silang mga problema. Lalo't parehas lang din sila na walang kapatid. Ay, sana all may kapatid. Hapon na nga rin sa mga oras na yan at napagpasyahan na nga namin na bumalik na nga ng isla. Panay-panay nga ang tingin ni Shane sa dagat kung malakas nga yung alon at takot nga ito sa malakas na alon. Diyos ko dolor, manang-mana ka sa akin.
At hanggang dito na lang yung aking mini vlog. Thank you for watching. Bye! At huwag kalimutan na mag-follow and share.